Naku, naganap na mga kababayan, ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte na kung hindi aayusin ni Bongbong Marcos ang pamamahala sa pamahalaan o dito sa ating bansa ay talagang magkakagulo ang ating mga kababayan Pilipino. So ito na nga, samot-saring mga kababayan natin ang nandito sa may bahagi ng EDSA para manawagan sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Dahil hindi na ho maganda ang mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas, no? Katulad na lamang mga kababayan, itong presyo ng langis na hindi pa rin nasusolusyonan ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. na ibaba yung ilang piso lamang mga kababayan ng presyo ng diesel, kerosene at iba pang mga petrolyo mga kababayan, pero hindi ho sapat dahil ayaw ho tanggalin ng administrasyon ni Bongbong Marcos pansamantala itong VAT, itong excise tax na labis na nagpapahirap po sa ating mga kababayan Pilipino, lalong-lalo na itong krudo na ginagamit ng mga truck para i-transport yung mga pagkain from other provinces papunta ho sa Metro Manila. Kaya labis na naaapektuhan itong ating mga kababayan na naninirahan sa mga syudad. No? Dahil nga hindi nga naman makapagtanim, so umaasa lamang sa ating mga farmers. So ang nangyayari mga kababayan, kulang yung suporta ng gobyerno sa ating mga magsasaka, kulang ang suporta ng gobyerno sa ating mga mangingisda, no? Kaya naman ang presyo ng kanilang mga paninda kailangan nilang itaas mga kababayan kasi gumagastos ho sila ng pataba sa lupa sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda, ay malaking gastos doon sa gasolina na ginagamit para sa kanilang mga motor bangka. Hindi yan nasusuportahan at tinutulungan ng administrasyon o ng pamahalaan. Kaya't naman galit na galit ho yung ating mga kababayan Pilipino. So kaisa si Congressman Leandro Libiste ng Batangas, no, na nakikiisa sa ating mga kababayan Pilipino na nananawagan kay Bongbong Marcos na tulungan naman yung ating mga kababayan Pilipino. No? Dahil nga ito kabayan, ang apektado ho kasi dito kapag tumaas yung presyo ng langis katulad sa mga nangyayari ngayon, ay tataas din ang presyo ng mga pangunahing bilihin, gulay, isda, bigas, yung mga kakailanganin ng ating mga kababayan Pilipino. No? No, kawawa yung tapos ayaw pa nga itaas yung sahod ng ating mga manggagawa, yung mga trabahador, at tumataas yung presyo ng mga bilihin. No? Okay lang sana ng mga kababayan kung itaas yung presyo ng bilihin, no? Itaas din yung sahod. Kaso nga sa nangyayari mga kababayan sa ngayon ay tumataas yung pangunahing bilihin, no? Presyo ng pangunahing bilihin, samantala yung sahod ay nananatiling mababa. Tapos doon pa sa mga probinsya mga kababayan, hindi inaaprobahan yung dagdag pasahod sa ating mga kababayan Pilipino. Yung nananatili kasi ay provincial rate, no? Alam niyo naman mga kababayan, ang provincial rate ay masasabi ho natin talagang hindi sapat sa ating mga kababayan. Kaya naman yung mga taga-probinsya ay pumupunta, lumuluwas ng Maynila para magtrabaho dito, maghanap ng oportunidad para mabuhay ang kanilang mga pamilya. Dahil sa probinsya, masasabi ho natin, provincial rate na nga, yung bilihin ay kaparehas ng Maynila. Mas mahal pa nga mga kababayan yung gasolina, mas mahal pa kumpara dito sa Luzon o dito sa Metro Manila. Samantala yung sahod mga kababayan ay wala. Ganon kababa. So hindi talaga prioridad. Tapos ayaw pang tulungan yung mga magsasaka, no?
na yung mga nagpo-produce ng mga pagkain para i-deliver sa hapagkainan ng ating mga kababayang Pilipino, hindi pa tinutulungan ng ating gobyerno. Kaya naman, eto, nagwiwilga ang ating mga kababayang Pilipino, nakikiisa sa mga panawagan na talagang ayusin na ang ating bansa, ano? Gusto nga nila mga kababayan na huwag talagang tanggalin yung VAT at yung excise tax dahil nga sinasabi ng ilang mga politiko na nakaupo na 320 billion pesos ang mawawala sa kaban ng bayan, no, sa koleksyon ng Pilipinas kung sususpendihin nga ito. So kawawa yung ating mga kababayan Pilipino. Samantala yung bilyones na yun mga kababayan na umaabot ng 320 billion, hindi naman talaga mapupunta sa proyekto ng ating bansang Pilipinas, kundi mapupunta doon sa bulsa ng mga politikong naghahangad lamang na yumaman, no? Mangolekta ng pera, yumaman, magpatayo ng bahay, sariling sasakyan, yun lamang napupunta yung 320 billion na sinasabi na mawawala sa gobyerno. Mawawala talaga sa gobyerno. Dahil mapupunta doon sa mga politiko. Makakolekta man sila o hindi, mga kababayan, no? Makakolekta, mapupunta sa mga korap na mga politiko. Hindi sila makakolekta dahil yun ang mapunta sa taong bayan. Yun ang maganda. Mapunta sa taong bayan yung 320 billion. Hindi dito sa mga politikong magnanakaw, mga kababayan. So ayan, no, nagagalit ho. Iba't ibang grupo ho ang mga nandito, talagang kanilang mga panawagan. Tulungan naman sana ni Bongbong Marcos. Kaso wala mga kababayan pansariling interest lamang ang kanilang ginagawa. Mabuti pa si Congressman Leandro Lebiste ay patuloy ho ang kanyang panawagan, linalaban ho yung pagbaba ng VAT, no? Pag-alis ng VAT pansamantala, no? O mas maganda tanggalin talaga ho yan, mga kababayan, no? At ang excise tax, dahil ito ho ay nagpapahirap ng gusto sa ating mga kababayan Pilipino. So patuloy ho umaasa, at kapag hindi talaga diringgin ng ating mga opisyal ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. ang nakikita niyong bilang na ito, mas dadami, triple, 4 times, 5 times, 6 times, mga kababayan, ay posibleng magalit ng husto yan at pumunta ho sa Mindiola at doon na tumira sa lansangan at doon mapipilitan si Bongbong Marcos. At sana huwag nang dumating yung ganyang mga pagkakataon, mga kababayan. Huwag nang dumating yung mga ganyang sitwasyon. Aksyonan na ni Bongbong Marcos, no, ang panawagan ng taong bayan, kasi hirap na yung ating mga kababayan Pilipino. Hindi ramdam nito mga politiko kasi magkano yung sahod ng mga politiko, o lalo na mga opisyal, yung gabinete. Narinig ko doon sa isang pahayag na umaabot ng 300 plus thousand ang sahod monthly ng isang gabinete. Lalo na yung ilang mas mataas pa ng mga opisyal, mas mataas yung kanilang sahod. So hindi nila ramdam ang nararanasan ng ating mga kababayan Pilipino, na masasabi ho natin, mga kababayan, na isang kahig, isang tuka. So yan, tuloy-tuloy ang panawagan, mga kababayan, pero ito ay grupo ng natin alam kung ano mga grupo, mga nagsama-sama ho dito, pero talagang isa ang layunin, tulungan ng taong bayan, ibaba ang tax